Mapagpalang araw po mga kapatid, at ito po muli ang inyong Pastor EJ at nag-aaral pa rin po tayo ng salita ng Diyos sa devotion mula po ito sa aklat pa rin ni Pastor Rick Warren, Open Doors, at nasa devotion 39 po tayo ngayon, at ang title po nito ay Don't Compare Yourself to Others. Sa Galatians chapter 6 verse 4, let everyone be sure that he is doing his very best, for then he will have personal satisfaction of work well done and won't need to compare himself with someone else. Sa Tagalog po, sa Galatia, Kabanata 6, Talata 4, wag daw po tayong, o gawin daw po natin yung, yung best po natin, at kakaroon daw po tayo ng personal satisfaction sa ating mga gawain, at hindi na natin kailangan ikumpara ang ating sarili sa iba. So tayo po ay pinagpala ng salita ng Diyos. Don't compare yourself to others. Ang ating pong sarili ay dapat hindi natin kinukumpara sa ating kapwa, dahil imposible po tayo maging masaya kung tayo ay mainggitin at the same time. Ang katotohanan po niyan ay mararanasan po natin yung true satisfaction sa ating buhay kung matututunan po nating i-eliminate yung ating pagkainggit. Acknowledging your struggle with envy can be painful. Mahirap po talagang kilalanin po natin yung mga bagay na kinaiinggitan po natin. Pero ito yung unang hakbang para sa pagbabago, at magiging mature po tayo sa ating pananampalataya, dahil kailangan po talaga natin i-address yung ating weakness, yung ano ba yung kinaiinggitan po natin. Kasi kung kumpara natin sarili natin, lagi nga po mayroong mas magaling, may maganda, laging mayroong mas pogi, laging mayroong mas mahusay, laging may mas matalino sa atin. Walang katapusan po yan. At ganun doon na may iba, may kinukumpara nating ibang tao, meron ding mas higit sa kanila. Kaya ang pagkainggit ay pagkukumpara po ito doon sa mga bagay na wala tayo na meron yung iba. Kasi ba't po natin nahanapin lagi yung wala po sa atin? Marami po tayo makikita na wala sa atin na meron yung iba. Maaaring ito po ay sasakyan, yung ating trabaho, mas maganda yung sasakyan niya, mas maganda yung sweldo niya sa trabaho niya, o yung bahay natin, mas high-tech yung bahay niya na Google lang na Alexa, nakokontrol niya Alexa. Yung bahay natin manual. Maaaring yung ating asawa, mas bata yung asawa niya o mas sexy. Pero dapat ang minamahal po natin, sabi sa Bible, love the wife of your youth, not the youth of your wife. Mahalin natin asawa natin nung bata siya. Paano tayong na-in love, hindi yung pagkabata na ating asawa, dahil lahat ng tao tumatanda. Kaya maraming matatanda, mga batay asawa, dahil yun ang kanilang gusto Pero kapag natutunan po natin na masatisfy sa ating kung ano yung meron tayo, ay hindi tayo maiinggit. Kaya kapag pinipili daw po natin envy, ay lagi tayong talo po rito. Lagi tayong talo. Nami-miss natin satisfaction na galing sa Panginoon. At pwede nating i-challenge po yung ating envy sa ating buhay sa pagbabago o changing our perspective. Yung ating pagtingin o pananaw sa ating buhay. Kasi minsan tinitingnan lang natin sa isang anggulo. Yung perspektibo natin, akala natin yung mga kilalang artista, tinitingnan natin yung kanilang kung ano yung meron sila, pero marami po mga rich and famous na insecure, ala rin silang satisfaction. Hindi dapat isang anggulo lang, change our perspective. At ang satisfaction, hindi daw po ito galing sa pagtingin natin doon sa ating kapwa kung ano meron sila. It comes from doing the work of God that has specifically prepared for you. Yung specific na
pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Meron kasi tayong mga kanya-kanya pong layunin sa ating buhay na tayo lamang ang meron na pinapagawa ang Panginoon. Kaya kung matututunan po natin tanggapin ito, ay we will escape the comparison trap. Matatakbuhan natin o matatakasan natin yung lagi nating kinukumpara yung ating sarili sa iba. Significance comes from doing your best. You have more important things to do than compare yourself with others. Kailangan po natin na maging busy, hindi do sa pagkukumpara sa ating sarili para mahanap po yung kahalagahan sa ating buhay. Ito yung significance, yung kahalagahan ay yung ginagawa natin kung ano yung pinaka best para sa ating layunin sa ating buhay. Halimbawa, kay karpintero, huwag ka maingit do sa ibang may trabaho na hindi mo naman trabaho. Gawin mo yung best mo bilang karpintero. At you can focus on your purpose while being preoccupied with what other people have. Kapag busy tayo masyado sa pagtingin, pagkukumpara sa ibang tao, hindi tayo magiging focus sa layunin ng Diyos para sa atin. Hindi tayo makukontento kung ano meron tayo pag masyado tayong busy sa mga bagay na wala po tayo. Gusto ba natin ng satisfying life? Ang sagot po dyan ay maging kontento po tayo. Be assured it doesn't come from comparison. Siguraduhin po natin yung satisfaction natin sa ating buhay. Hindi ito galing sa pagkukumpara dahil instead na maging yung person God made you to be, hindi natin mapopokus doon kung paano pagkalikha sa atin ng Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos. Huwag natin i-pursue yung ibang meron po yung ating kapwa, kasi hindi naman po yun yung layunin ng Diyos. May kanya-kanya po tayong specific na isang Panginoon. Kaya ang magiging lundo po nito kapag lagi tayong puro compare, lagi tayong tinitingnan natin ating kapwa kung ano wala tayo, magkakaroon tayo ng feeling of emptiness and frustration. Nagiging frustrated ka lagi kasi hindi mo ma-accomplish talaga kung ano yung meron yung iba sa yung lifetime, at magiging empty ka lang, parang wala. Lagi kang malungkot dahil hinahanap mo yung kaligayahan mo sa pagkukumpara sa iba. God has a plan for your life, costume tailored just for you. Do your best work and you will find your satisfaction in Him. Comparing yourself to others will quickly become a thing of the past. Kaya yun po ang ating devotion. Don't compare yourself to others. Kapag ang Panginoon ang tiningnan po natin sa layunin niya sa ating buhay, at yun ang sinunod po natin, hindi yung ating pagkukumpara lagi at pagkainggit sa ating kapwa, ay sigurado po na madali nating malalagpasan. Magiging history na lang yung ating pagiging mainggitin. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang pagkukumpara at pagkainggit ay wala po itong maidudulot sa ating buhay. Huwag nating tingnan yung ating kapwa, huwag nating laging nagpo-focus kung ano wala po tayo. Mag-focus tayo kung ano yung meron tayo. Amen? Kasi maganda po na pagyamanin natin kung ano yung binigay ng Panginoon. At the end of the day, lahat po ng tao, hindi niya naman madadala kung ano man yung rich and famous niya dun sa pupuntahan niya. Sabi po sa Bible, sa Ecclesiastes, pinanganak tayong hubad, o do sa kay Job, sabi kay Job, ay babalik tayo na hubad. Wala tayong madadala po. Kaya hindi natin dapat kainggitan yung mga material things, yung mga accomplishment na ating kapwa. Hindi tayo magiging masaya. Maging masaya tayo kung ano meron tayo, at i-pursue natin yung mga bagay na gusto natin habang tayo ay nagiging kontento sa Panginoon. Maging kaligayahan po natin yung malilit na bagay. Hindi ka pwedeng maging masaya sa gusto mo lagi malaking bagay. Ang taong masiyahin ay laging contented
at lagi siyang focus sa layunin ng Panginoon sa kanya. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.